Good morning. Kailangan ng kumilos kasi today. Pupunta tayo ng Macau from Hong Kong. Sumakay tayo ng train. Bumaba tayo sa Tung Chang Station. Nagkape muna kasi we skipped the breakfast. Yung mga buses going to the border is every hour interval. So nung na-miss natin yung unang bus, may time pa tayo para makapagkape. Inuna pa kasi mag-selfie sa salamin eh. Uy! Wala tayong itinerary today. Kumbaga, let Macau surprise us. Basta, the plan is, we're gonna spend the whole day in Macau, mula morning hanggang gabi. Tapos, sa umaga, yung going there is, we're gonna take a land trip para ma-experience natin ang longest tunnel connecting Hong Kong and Macau. Then, pagbalik natin, saka na tayo mag-ferry ride. So, yun lang muna yung plan. Pagdating sa immigration, konting interview, tapos when we pass through, maraming bus na nakaantay. Parang ang bilis ng frequency, parang punuan lang. So parang minutes lang aantayin mo. Kumuha ka lang ng ticket sa vending machine, tapos hanapin mo lang yung bus number. And there you are. Tapos ayun, nakasakay na tayo, settled. Wala lang, parang inisip ko lang sana ganito din sa Pilipinas, no? Yung parang seamless ng mga biyahe. Imagine mo kung ganito, di lagi akong umuwi ng Samar. Kasi imaginein mo, from Manila to Matnog would take you half a day of land trip. Pero pagdating mo ng Matnog, tatawid ka na nga lang sa bayan mo. It's gonna take you almost a day. Minsan pag peak season, more than a day pa. Depende sa interval ng mga barko na bumibiyahe. Kaya medyo hassle din umuwi eh. Well, sana may experience sa lifetime ko na magkaroon ng ganitong breakthrough sa atin. Uy! At yun na nga, narating natin ang Macau in a little over an hour mula Hong Kong. Time to explore the city. May nakita pa tayong kapangalan ko na shop. Marco, huy! Kumain tayo ng best tasting egg tart at dim sum sa binaba natin sa Avenida de Almeida Ribero. Ito naman, ang Senado Square. Napaka-aesthetic. Ang dami kong picture dito. It's a UNESCO Heritage Site in Macau. Then we headed to Cathedral Cafe para sa brunch. If you love Portuguese cuisine and ambience, ito yung place para sa'yo sa Macau. Napakaganda ng selection ng food. Yung order ko yung hangover, pakakain, larga tayo. Next stop natin is the ruins of St. Paul's Church. Napaka-historical ng place na to. Ang ganda kasi maintain siya ng authorities ng Macau.
Napakadami ding tao at napakadaming shop and resto na pwedeng pagpilian ng mga tourist. In fact, mabubusog ka kasi ang daming free taste. Napakainit nung panahon na pumunta kami dito. Kaya nag-order ako ng durian ice cream. Parang hihimatayin ako sa init. Akala ko nasa disyerto na ako. Huy! Next na pupunta natin is yung Fisherman's Wharf. Nag-bus ulit tayo. Maganda kasi maliit lang yung Macau, so pwede mo ma-navigate. Maganda rin yung mga bus system nila. Medyo naliligaw na ako dito. Hindi ko alam kung saan ako bababa kasi iba yung tinuturo ni Waze. So nakarating din. Ang maganda sa Fisherman's Wharf ay quiet siya at peaceful. Tapos hindi siya masyadong crowded. Kunti lang ang tourist pumupunta. Kaya nakatodo ako ng picture dito. Akala mo talaga si Samsung. Sa sobrang init, nag-decide ako na bumalik na sa Hong Kong. Medyo na-drain ako sa Macau. So sumakay ako ng ferry. Medyo mahaba yung trip niya. Okay lang kasi aircon naman. Tapos nakatulog ako sa biyahe. Pagdating ko ng mainland ng Hong Kong, medyo nagutom ako. Yung nakita ko agad na resto pagdating sa pier is yung Toast Box. Yung mall na nasa pier. Kumain ako. So ito yung in-order ko. So yun lang. I'll see you in the next one. Bye!